Magandang hapon po sa inyong lahat. Hey, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa ang libro? Libro ng Mateo. Nasa Mateo 5:33 hanggang 37. Okay, mga ilang buwan na rin ho tayo nasa Mateo 5. Kasi pag talagang tiningnan ho ninyo itong Mateo 5, makikita nyo pagtapos ho natin ang pag-aaral na to, kung hindi ito talagang bumaon sa ating mga puso, makikita natin yung mga bagay na itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa kabanata na ito. Maaari ko bang kayong imbitahan? Tumayo po tayong lahat. Ako'y babasa sa bersyon ng Magandang Balita. Kung ano man ho ang bersyon ninyo, maaari po ninyong sundan na lang po lamang. Okay. Mateo 5, versikulo 33. Wait lang ho Nasa English pala yung aking manuscript. Okay. Narinig din yung iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako, huwag ninyong sasabihin saksi ko ang langit, sapagkat ito'y ang trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo ay tapat, kayo ay banal, banal, banal. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyo na hinahayaan po ninyo kami mapag-aralan ang iyong banal na salita. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat dahil kami po ay mga makakasalanan. Panginoon, aming dasalin na sa hapon na ito, naway mangusap po kayo sa amin. Buksan ninyo ang aming mga mata, puso at isipan ng aming maintindihan, maisagawa at maibahagi ang iyong banal na salita. Panginoon, aking dasalin na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat na ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pinamagatan ho natin ang ating pag-uusapan sa hapon na ito ng pagiging totoo sa pananalita mo. Pagiging totoo sa pananalita mo. Hahatiin ho natin ito ng tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ating tinawag na salita ng Hudyo mula versikulo 33. Ang ikalawang bahagi ay ang salita ni Kristo mula versikulo 34 hanggang 36. At ang ikatlong bahagi ay ang salita mo, versikulo 37. Mga kapatid, tiyak po akong narinig na ninyo ang talatang ako ay may isang salita. Ako ay may isang salita. Narinig na ho ninyo, pihado yan. Ngunit sa panahon po natin ngayon, madalas nauuwi sa di pagkakasundo, sa mga away, sa mga dimandahan, na minsan umaabot pa sa korte, at kung minsan humahabot pa sa pagpatay. At ito ay sa kadahilan ng di naging totoo ang isang tao sa kanyang pangako. Makikita po natin mga mag-asawang naghihiwalay, mga sirang relasyon sa pamilya, mga kaso sa korteng di kapanipaniwala. Bakit to? Meron ho tayong makikitang mga magkakapatid nagdedemandahan. At kung minsan pa may makikita kang anak ay dinidemanda ang kanyang magulang. At ano ang dahilan ng mga kasong ito? Dahil di naging totoo ang isa't isa
ang mga tao sa kanilang mga pangako. Alam po ba ninyo kung ano ang tunay na dahilan ng problemang ganito? Ano ho kaya ang tunay na dahilan? Ito ay makikita ninyo sa kasalanan ng kasinungalingan. Ang kasalanan ng kasinungalingan. Nakalulungkot dahil sa panahon natin ngayon, ang kasalanan ng kasinungalingan ay umabot na yata sa puntong ito ay hindi na tinuturing na kasalanan. Yan ho ang tingin ng mundo ngayon, na ang kasalanan ng kasinungalingan ay hindi kasalanan. Ano ho ang mga ebidensya? Ano ang mga pruweba na ganyan na ang turing ng mundo na ito? Makikita natin ngayon sa telebisyon, mga palabas na may mga pamagat ng salitang kasinungalingan. I'm sure alam ho ninyo yung mga palabas na yon. Ang ginagawa ng mga palabas na ito ay nilalagyan ng mga karakter na magaganda at gwapo at katuwa-tuwa upang unti-unting mabigyan ng justifikasyon ang kasalanan ng kasinungalingan. Ang kapansin-pansin pa dito mga kapatid ay ang mga palabas na ito ay pinapanood pa ng karamihan. Di lang yan, napakalaki ng mga kinikita ng mga palabas na ito. Makikita din natin sa panahon natin ngayon, mga sikat na personalidad natanggap ng taong bayan, datapwat kitang-kita ang kanilang kasalanang kasinungalingan. Iniidolo pa ang mga personalidad na ito. Alam po ninyo, di nga natin kailangan lumabas pa. Bakit to? Alam po ninyo, sa pamilya lang natin, makikita natin ang kasalanan na ito. Isang halimbawa, tuwing may tumatawag sa inyo at papasagot pa ninyo sa mga anak ninyo, pagsagot ng anak ninyo at ayaw mong kausapin ang taong tumawag sa inyo, ano sasabihin mo? Sabihin mo, wala ako. Natatawa ho tayo, no? Makikita natin ang kasalanang kasinungalingan sa ating mga negosyo, sa di tamang pagbayad ng mga buwis natin. Makikita natin ito sa trabaho natin. Makikita rin ho natin ito sa mga eskwela ng mga anak natin. Mga kapatid, ang kasalanang ito ay talamak na sa kapaligiran natin. Ang kasalanang kasinungalingan ay makikita mo sa iba't ibang kaanyuhan. Iba-iba ang ibinibigay ditong katawagan. Isang katawagan, sa English tinatawag na white lie. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ito. Pero mayroon bang puti na kasinungalingan? Ang iba naman itatawagin ditong half-truth, kalahating katotohanan. Sasabihin ng mundo na okay lang magsinungaling ako basta wala naman akong sinasaktang tao. Sasabihin ng iba, the end justifies the mean. Yung katapusan ay okay lang basta nagawa ko ang gusto ko. At yung iba sasabihin, kaya nagsinungaling ako dahil wala na akong mapagpilian, wala na akong magagawa. Isang pagpabalik-tanaw lang po mga kapatid. Tayo ay nasa sermon sa bundok. Nag-umpisa ho tayo ng Mateo 5, tayo ay nasa sermon sa bundok. Sa unang bahagi ay tinalakay ng Panginoong Hesukristo ang mga tunay na katangian ng mga disipulo ng kanyang kaharian. Ibinigay niya yung mga katangian ng kanyang mga tunay na mga alagad. At sa mga susunod na versikulo, itinuro naman ng Panginoong Hesukristo ang tunay na kondisyon ng kanilang pagiging makasalanan. Kung inyong babasahin, itong mga versikulong pinag-aaralan natin nito ngayon ay ipinapakita ng Panginoong Hesukristo ang tunay na kondisyon ng mga puso ng mga Hudyo noon, pati mga puso ng mga tao ngayon. Ang tunay na kondisyon ng kanilang pagiging makasalanan. Pinupunto niya rito ang turo ng mga skriba at ng mga pariseyo. Itinuturo ng Panginoong Hesus na ang galit ay pareho sa pagpatay. Itinuro niya rin na ang pagtingin sa isang tao ng malaswa ay kapareho sa pangangalunya.
Itinuro din po niya na ang paghihiwalay ng mag-asawa ay humahantong sa kasalanan ng pangangalunya. Katulad po ng ating mga nakaraang pinag-aralan, ang mga turo ng mga skriba at ng mga pariseyo ay ganito: hanggat hindi mo ginagawang pisikal ang pagpatay, hanggat di ka pisikal na nangangalunya, at basta bigyan mo lang ng papeles ang asawa mo kapag hiniwalayan mo, ay okay ka na isang Hudyo. Yun ho ang turo ng mga pariseyo. Ang turing nila sa mga ganitong tao ay matuwid. Kaya nga't ang turo ng Panginoong Hesukristo sa pag-aaralan natin sa hapon ngayon ay pawang kasinungalingan ng mga turo ng mga pariseyo. At sila ay mga sinungaling na sagad hanggang sa mga buto. Mga kapatid, ang pagiging totoo sa pananalita ng isang tunay na Kristiyano ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos nating makapangyarihan. Pumunta na ho tayo sa unang bahagi, ang salita ng Hudyo. Narinig din niyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Kung inyong papansinin ang nakasulat sa versikulo 33, ang talatang ito ay hindi po kasama sa lumang tipan. Ang talatang ito ay kumbaga buod ng nakasulat sa lumang tipan na makikita ho ninyo sa iba-ibang libro. Ito ay buod ng Levitico 19:12. Ito ay buod ng Numero 30, versikulo 2. Ito ay buod ng Deuteronomio 23:21 hanggang 23. Ito ay pinagsamang-samang katuruan na galing sa lumang tipan. Ang kautosang ito ay naging bahagi na ng kanilang nakagawian ng kanilang tradisyon. Ang mga sumpa ay nasasaloob sa lumang tipan. Muli, ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula ng ganito. Ano sinabi niya? Narinig din ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga pinuno. Ito ang talatang sinabi niya na ilang beses niya hong inulit. Pinag-aralan na ho natin to ilang nakaraang linggo. Makikita lang natin, ito ay nasa versikulo 21, 27, 31, 33, 38 at 43. Narinig din yung iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ito ang itinuro sa kanila at ito ang alam nila. At ang mga alam nila na itinuro sa kanila ay nakalulungkot. Bakit ho? Ang itinuro sa kanila ay mali. Muli ko pong uulitin na ang lumang tipan ay nakasulat sa salitang Hebreo. Ano ho ang konteksto ng panahon ng Panginoong Hesukristo? Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, iilan na lang ho ang nakakaintindi, nakakabasa ng salitang Hebreo. Ang salita na ho nila nung panahon na yon, karamihan sa kanila ay Aramaic. Aramaic sa English. Hebrew, Aramaic, bali halo na. Bakit? Nangyari ho ito pagkatapos nilang makabalik mula sa pagkakabilanggo, pagkaka-exile sa Babylonia. Kasi ho, yung timog Israel, yung hilagang Israel, Assyria. Yung timog, Babylonia. Hindi na ho nakabalik yung hilaga. Yung timog na pupunta ng Babylonia, pagbalik ho nila, iba na ho ang naging lengguwahe na nila. Ang nakakaintindi lang at nakakasalita ng panahon ng Panginoong Hesukristo ay ang mga skriba at pariseyo ng salitang Hebreo. At ang mga tao noon ay di pinagkaabalahan alamin kung tama ang mga itinuturo sa kanila. Itinuro nga po sa kanila na huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Tingnan at pag-aralan po muna natin ang ibig sabihin ng salitang sumpa. Tingnan ho natin. Ang ibig sabihin po ng sumpa ay ang pagtawag sa Panginoong Diyos upang magtestigo sa mga sinasabi po ninyo. At ang bukas na loob po ninyong pagtanggap ng parusa
mula sa Diyos kung di po ninyo tutuparin ang mga sinasabi ninyo. Yun ho ang ibig sabihin ng salitang sumpa. May sasabihin kayo, hihingin nyo ang Panginoong Diyos upang magtestigo, at kung hindi mo tuparin ang sinabi mo, handa kang parusahan ng Panginoong Diyos. Iyan po ang ibig sabihin ng salitang sumpa. Sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay sumusumpa kapag nasa korte. Ang ginagawa nila, di ho ba, nilalagay nila ang kanilang kanang kamay sa Biblia at sinasabi sa English, I swear to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. Yun ho ang isang halimbawa ng panunumpa. Sa mga ikinasal po dito, itong mga nakaraang araw, nakailang kasal ho kaming nakita, ganito ho ang ginagawa, ganito ho ang sinasabi. Sinabi ninyo sa harap ng Panginoong Diyos at sa lahat ng mga testigo, ay tinatanggap mo ang mapapangasawa mo. At ang ipinapangako po ninyo ay isang sumpa na panghabang buhay. Muli mga kapatid, ang mga sumpa ay bahagi ng pamumuhay ng mga Hudyo mula sa simula pa. Pag binasa niyo yung Lumang Tipan, ang mga sumpa ay bahagi ng Lumang Tipan. At titingnan ho natin yan mamaya. Tingnan ho natin, ang salitang sumpa sa Greko ay horkos. Horkos. Ano ho ibig sabihin ng horkos? Ito ay may kahulugan na pagtitibay o dili kaya pagbibigkis sa mga salita mo. Pagtitibay o pagbibigkis sa mga salita mo. At ang nagpapatibay sa mga sinasabi mo ay ano? Ay ang pagtestigo ng Panginoong Diyos. At kung hindi mo tuparin ang mga sinabi mo, ikaw ay nagsasabi na handa kang tanggapin ang parusa mula sa Diyos dahil tinawag po ninyo ang Diyos upang tumestigo. Ngayon naman ho, tingnan natin sa Hebreo 6:13 hanggang 17. Inaanyayahan ko po kayo, buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia. Tingnan po natin ito, Hebreo 6:13 hanggang 17. Tingnan po natin ito dahil ito ang paliwanag ng Panginoong Diyos ukol sa mga sumpa. Hebreo 6:13. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya ay nanumpa, natutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Pakinggan ho niyo yung verse 16. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito ay pinagtibay ang usapan. Ito ho, mga kapatid, ang ibig sabihin ng panunumpa ayon sa salita ng Diyos. Ano ho ulit? Ang pagsumpa ay pagtawag ng nanunumpa sa isang nakahihigit sa kanila upang tumestigo sa mga sinasabi nila. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay hindi magsisinungaling. Kailanmay hindi siya magsisinungaling. Ngunit dito sa Hebreo 6, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng halimbawa kung paano dapat tayo manunumpa. Nagbigay ang Panginoong Diyos ng halimbawa na kailangan ang makasalanang tao kung manunumpa, siya dapat ay manunumpa sa nakahihigit sa kanya. At sino, mga kapatid, ang nakahihigit sa tao? Yan ba'y kapatid ninyo? Yan ba'y kapitbahay ninyo? Hindi po. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos mismo ang tetestigo sa panunumpa ng tao. Kaya nga't kapag ang tao ay nanunumpa sa ngalan ng nakahihigit sa kanila, ano nangyayari? Sa pamamagitan nito ay pinagpagtibay na ang usapan. At dahil sa sumpa, nagtatapos ang hidwaan. Nung panahon na yon, kunwari mayroong hindi magkasundo. At sinabi nung isang
tao. Ako'y nanunumpa sa ngalan ng Panginoong Diyos. Dahil sa panunumpa na yon, tinatanggap ng kabilang grupo, tinatanggap ng kabilang tao ang panunumpa na yon dahil itinawag na ang Diyos upang tumestigo. At dahil doon, tapos na ang usapan, tapos na ang hidwaan. Kaya nga, kapag ang tao ay nanumpa sa ngalan na nakahihigit sa kanila, sa pamamagitan nito ay pinagtibay na ang usapan. Ang taong nanunumpa ay nangangako sa harapan ng Diyos sa katotohanan ng kanyang salita. Ituloy ho natin sa versikulo 17. Nasa Hebreo 6 pa rin ho tayo. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Ano po ang sinasabi ng bersikulong ito? Ipinapakita ng Diyos, nagbibigay ho siya ng halimbawa para sa atin, na siya ay nanunumpa din po. Ngunit ang kanyang pinanunumpaan, dahil ngang walang nakahihigit sa kanya, siya ay nanunumpa sa sarili niyang pangalan. Sa kadahilan ng wala na pong nakatataas sa Panginoong Diyos. Ipinapakita po niya ang paraan at kahalagahan ng panunumpa. At paulit-ulit po ninyo itong makikita sa lumang tipan. Laging sasabihin ng Panginoong Diyos sa lumang tipan, as I live, says the Lord, I will. Tapos ibibigay niya yung sumpa niya. I'm sure narinig niyo na ho yun. As I live, says the Lord, I will. Sa madaling salita, kung ang Diyos ay nanunumpa, kinikilala niya ang kahalagahan ng panunumpa. Alam po ng Diyos na tayong mga tao ay makasalanan. At alam din po niya na may mga pagkakataon na ang salita ng tao ay nangangailangan ng afirmasyon. Naintindihan ho natin yon? Dumarating ang mga pagkakataon na minsan talagang hirap yung kabilang tao paniwalaan sa sinasabi mo. Sa mga seryosong sitwasyon na ito, hinahayaan ng Panginoong Diyos isama ang pangalan niya upang tumistigo sa salita ng tao. Dahil sila ay nanunumpa sa isang nakahihigit sa kanila, na kung di nila ito tuparin, sila ay handang tanggapin ang kaparusahan mula sa Diyos. Kaya nga't ang isang sumpa ay ang pagtawag sa Panginoong Diyos sa pagtestigo na ang sinasabi ng tao ay totoo. Ang katotohanan, mga kapatiran, tayong tao ay pinanganak na sinungaling. Agree ho kayo doon? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pansinin ho ninyo yung mga anak ninyo. Maliit pa lang. Pansinin ho ninyo yung mga apo ninyo. Wala pa ho sigurong 3 years old na onting nakakasalita na. Huwag niyong turuan, hindi niyo turuan, makikita niyo magsisinungaling sila. Kasi nga ho, tayong tao ay mga sinungaling. Kaya nga tayo ay nangangailangan sa ibang pagkakataon na tayo ay manumpa. Bilang katibayan na ang ating mga salita ay pawang katotohanan. Kailangan tayo magkaroon ng banal na pagkatakot para atin itong tiyak na gagawin. Kaya nga hinahayaan ng Diyos na siya ay maging testigo sa mga sinasabi natin. Kaya nga tuwing tayo ay sumusumpa, parang ganito ho ang sinasabi natin. Panginoong Diyos, ako ay matinding parusahan mo pag hindi ko ginawa ang sinabi ko. Kaya nga't ating alalahanin ngayon ang mga sumpa at pangakong sinabi natin. Isang halimbawa ay nung kinasal po kayo. Sa mga kinasal na ho rito, di po ba't sinabi natin noon na sa hirap at ginhawa, hanggang ako ay mamatay ay hindi kami maghihiwalay. At kung hindi ko gagawin ito, Panginoong Diyos, parusahan mo ako. Kamusta ho ba kayo? Ilang araw na ho, nakakita ho kami ng ilang taong kinasal. At nung nagpipreach si Pastor EJ, talagang napapaisip ako sa mga sumpa na sinabi ng mga tao na yon at sa sumpa na sinabi ko. Mga kapatid, kung hindi nyo sundin ang sumpa na yon,
pihado, tiyak, parurusahan tayo. Ngayon, atin ang naintindihan ang kahulugan ng ang sinasabi ukol sa sumpa, ukol sa pangako. Atin namang alamin kung ano ang mga itinuro ng mga Hudyo sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa versikulo 33, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Nais ko pong tingin niyong mabuti ang mga salitang ito. Tingnan ho ninyo mabuti. Dalawang bagay po ang gusto kong sabihin. Una, sasabihin ho natin, ang mga tinuro nilang kautusan ay di sinasabi kung kailan nararapat manumpa. Tingnan ho ninyo yung versikulo. Diba? Wala naman sinasabi kung kailan sila manunumpa. At ang ikalawa naman ay sinasabi, ang mga sumpang kanilang kailangan tuparin ay mga sumpa na sa Diyos po ipinangalan. Una, walang sinabi kung kailan gagawin. Ikalawa, kung susumpa sila at tutuparin nila kung ito ay ipinangalan nila sa Panginoong Diyos. Tingnan ho muna natin yung una. Kung inyo pong titingnan, di nga ho sinabi kung kailan nararapat manumpa. At dahil nga dito, ganito ho ang nangyari sa panahon ng mga Hudyo, ng panahon ng Panginoong Hesukristo. Kaliwat kanan silang nanunumpa. Sumpa dito, sumpa doon. Walang tigil at walang humpay na pagsusumpa ang ginagawa nila. Nanunumpa sila hanggang sa kaliit-liitang bagay. Ang panunumpa ay normal at natural na bahagi ng kanilang pananalita. Ang matindi pa nga dito, mga kapatid, buti sana kung manunumpa sila kung tinutupad nila. Ngunit hindi nga nila ginagawa. At makikita ho natin ang ebidensya mamaya na yan. Atin pong tatandaan na ang mga kautosang kanilang sinusundan, ang naging basihan ay tradisyon. Ito nga ang binanggit ng Panginoong Hesus. Pagbubuksan ninyo Marcos 7 at Mateo 15, ang sinabi ng Panginoong Hesus, ipinagpalit na nila ang salita ng Diyos sa mga tradisyon nila. Nangibabaw yung tradisyon sa salita ng Diyos. Ito ho ang sinasabi rito. Ito ho kasi ang turo sa kanila. Ito yung kanilang tinatanggap. Hindi na nila tinitingnan kung tama ang turo sa kanila. Natuto pa rin nila ang mga sumpa nila kung ito'y sinasabi sa Panginoong Diyos. Wala naman pong sinasabi kung kailan nila gagawin ito. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano ay maiging pinag-aaralan at sinusundan ang banal na kasulatan. Ulitin ko, ang mga tunay na Kristiyano ay maiging pinag-aaralan at sinusundan ang banal na kasulatan. Gaano ka kabihasa sa salita ng Diyos? Ano ang alam mo? Ano na ang napag-aralan mo? Gaano kadalas mo ito pinag-aaralan? Gaano kadalas mo ito pinagninilay-nilayan? Mga kapatid, paano nyo kinukumpirma at sinisiyasat ang mga itinuturo sa inyo? Paano nyo kinukumpirma? Paano nyo sinisiyasat? Ano ang ginagawa ninyo sa mga itinuturo sa inyo? Paano nyo ho masisigurado kung mga tinuturo ho namin ay ang naaayon sa salita ng Diyos? Sabi ko nga kanina kay Brother George, bantayan mo ako. Paano niyo nalalaman? Ano ang maidadasal mo upang ikaw ay tulungan ng Diyos para maging tapat, mapag-aralan at masundan ang banal na kasulatan? Ano ang maidadasal ninyo? Mga kapatid, kung iniisip ninyo ang linggo ay sapat na sa inyo, nagkakamali ho tayo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay kailangan ito ay araw-araw. Huwag ho na lang tayo basta tumatanggap ng mga itinuturo ho sa atin. Kailangan hawak-hawak natin ang mga Biblia natin. Mga kapatid, ang pagiging totoo sa panalita ng isang tunay na Kristiyano
ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos nating makapangyarihan. Pumunta ho tayo sa ikalawang dibisyon, salita ni Kristo. Versikulo 34, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. Pause muna ho tayo nun. Dahil ang mga Hudyo na noon ay walang pakundangan, kaliwat kanan ang kanilang sumpaan. Hanggang sa maliit na bagay nanunumpa sila. Inyo pong pansinin muli ang verse 33. Sinabi sa verse 33, 34 na ho ito 33, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Yun ho ang turo. Ito ang ikalawang naging problema nila. Diba? Yung unang problema, walang sinabi kung kailan sila manunumpa. Ang ikalawang problema ay sinasabing tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ang nakasaad lang po laman ay tutupad ka kung sa Panginoon ka manunumpa. Ito yung nakita nilang butas sa mga itinuturo sa kanila. Tutupad ka lamang sa sumpa mo kung ang Panginoong Diyos ang pinagsumpaan mo. Kung hindi sa Panginoong Diyos ay hindi mo kinakailangang tuparin. Ang katumbas nito sa panahon natin ngayon, I'm sure narinig nyo na cross my heart. Nanunumpa ako sa libingan ng lolo ko. Mamatay man ang kapitbahay ko. Naalala ho ba ninyo nung bata kayo? At marahil siguro meron pa rin gumagawa sa mga ibang matatanda na rito. Di ba pero nakaganon yung daliri sa likod? Oo, diba? Meron po tayong maririnig pexman. Nanunumpa ka pero hindi mo talaga gagawin ang pinagsumpaan mo. At ito mismo ang ginagawa nila. Hindi sila nanunumpa sa Diyos kung kaya't ano-ano ang pinagsusumpaan nila. Sila'y nanunumpa sa langit, sila'y nanunumpa sa lupa, sila'y nanunumpa sa Jerusalem, at maging sa mga ulo nila. Pagkatapos ay hindi nila ginagawa ang pinagsumpaan nila. Dahil nga di naman sila nanunumpa sa Panginoong Diyos. Kaya't bakit sila susunod sa pinagsumpaan nila? Kumbaga, wala silang takot. Tingnan ho ninyo ito, saglit, sa Levitico 19:12. Levitico 19:12. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglalapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Ito ho yung nakalagay sa lumang tipan. Ang turo dito, na tamang konteksto, ay huwag kang manunumpa ng kasinungalingan. Yun ho ang tamang konteksto nito. Ngunit ang turo ng mga Hudyo nung panahon na iyon ay huwag kang manunumpa ng kasinungalingan kung sa Diyos ito ipinangalan. Kung hindi sa Diyos, okay lang na hindi mo gawin ito. Napakalabo, no? Ganito po ang ginagawa nila para masabi nilang tuwid sila. Ang tawag po dito ay ang pag-interpreta ng salita ng Diyos na mali, na maling-mali ang konteksto. Parang mga ibang tao na nagtuturo ng salita ng Diyos sa panahon ngayon, yung mga tinatawag nating prosperity gospel preachers. Nakalulungkot, may mga hindi nga lang prosperity, ngunit maling-mali ang konteksto ng turo po nila. Kaya nga ho dito tayo, tinuturo natin sa isa't isa, bersikulo per bersikulo per bersikulo ang pinag-aaralan po natin. Linggo-linggo. At ganito po palagi ang ginagawa ng mga guro noon, ng mga pariseo na yun. Sumusumpa sila araw-araw, anumang bahagi ng araw. Tingnan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Versikulo 34. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Anong sinasabi dito ng Panginoong Hesus? Ang sinasabi niya, huwag na silang manunumpa ng ganito. Kasi hindi rin talaga nila naman intention tuparin. Huwag na sila manunumpa at sasabihin nila, saksi nila ang langit. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ang langit ang trono ng Diyos. At huwag din silang manunumpa sa lupa. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito ay kanyang tuntungan. Dahil maging ang lupa, mga kapatid, ay gawa ng Diyos, at ito lamang ay tuntunan ng kanyang paanan. Siya po ang may gawa nito.
ang Panginoong Diyos ang may hawak nito. Sinabi din ng Panginoong Hesus na huwag silang manunumpa sa Jerusalem dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. Pati dito, baka nakalimutan nila, siya ang hari dito at siya ang may kapangyarihan dito. Sinabi din ni Kristo na huwag silang manunumpa sa kanilang mga ulo dahil maging ang mga buhok nila ay wala silang magagawa na paitimin ang mga puting buhok nila. Sinasabi dito ng Panginoong Hesus na maging ang mga ulo nila ay hawak ng Panginoong Diyos. Di nga nila kayang paitimin ng tao ang isang hibla ng buhok ng permanente. Tandaan niyo yan, ha? Kasi nung panahon niyo, walang tina. Sa panahon ngayon, may tina. Okay? Baka kasi makita niyo, ay may butas nun. Ngayon, pwede na magpaitim. Hindi ho. Bilangan niyo ng 3 linggo, puti na ulit ang buhok ninyo. Hindi nga natin kayang gawin ito. Ngunit ang Panginoong Diyos alam ang bawat hibla ng buhok ninyo. Ang mensaheng sinasabi dito ng Panginoong Hesus ay di nila maiiwasan, di nila matatakasan ang Panginoong Diyos. Di nila siya kayang mautakan. Kahit ano pang kanilang sumpaan, walang bahagi sa mundong ito na maaari nating taguan sa ating mga kasinungalingan. Kasi ho, iniisip ng mga tao noon at mga tao ngayon, magtago ka, ligtas ka na. Hindi ho. Kahit saang bahagi, nandyan ang Panginoong Diyos. At tuwing tayo ay manunumpa, ang Panginoong Diyos ang testigo natin. Alam po ninyo, ito ay isang kritikal na turo. Bakit? Mantakin ninyo, pagdating ng Mateo 23:16, inulit na naman ito ng Panginoong Hesukristo. Pag titingnan nyo sa Mateo 23:16, ang usapan naman dito yung regalo at yung altar. Sinabi ng mga Hudyo, mas importante yung regalo kaysa sa altar. Sinabi na naman ng Panginoong Hesukristo, ano ba ang nagsasangtipika sa regalo? Hindi ba yung altar? Kaya nga ho, inulit na naman ito ng Panginoong Hesukristo. Para lang makuha nila at makuha natin ang turo dito. Ikalawang prinsipyo. Ang pagiging totoo sa pananalita ng mga tunay na Kristiyano ay isang katibayan na sila ay may takot sa Diyos na makapangyarihan. Ang pagiging totoo sa pananalita ng mga tunay na Kristiyano ay isang katibayan na sila ay may takot sa Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, kailan ka huling sumumpa? Kailan ka huling nangako? Ano ang kinalabasan o ano ang kinahanatnan ng iyong pangako? Ng iyong sumpa. Ano ang nangyari? Nagawa mo ba ito o hindi mo nagawa ito? Sa paanong paraan natin di pinapupurihan ng Panginoong Diyos nating makapangyarihan dahil di tayo naging totoo sa ating mga sinumpaan? Sa paanong paraan na hindi natin siya nabigyang puri dahil hindi natin tinupad ang mga sumpa natin? Ano ang maaaring idasal natin upang tayo ay palaging mapaalalahanan na magkaroon tayo ng banal na katakutan sa Diyos nating makapangyarihan? Mga kapatid, ang pagiging totoo sa pananalita ng isang tunay na Kristiyano ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos nating makapangyarihan. Ikatlong dibisyon, ang salita mo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Tinuturo ng Panginoong Hesus na ang katotohanan ay katotohanan. Walang mga tinatawag na half-truth, walang puting kasinungalingan, walang mortal sin, walang venial sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Di mo maaari itong baguhin. Di mo maaaring bigyan ito ng bagong kahulugan. Pag tiningnan ninyo ho ang salita ng Diyos, napakaraming mga nakasulat ukol sa kasinungalingan. Kawikaan, 6:16. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan at kasinungalingan. Sa Kawikaan 12:22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat
ay ligaya niya at aliw. Mula naman ho sa awit 58, versikulo 3, iyang masasama sa mula't mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Ano ang sinasabi naman, mga kapatid, sa mga sinungaling? Makikita natin sa libro ng Pahayag 21:8. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. At mga kapatid, kung inyong titingnan, ang mga tunay na Kristiyano ay kinamumuhian ang kasinungalingan. True Christians hate lies. Makikita natin ho sa awit 119, verse 163. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Ano ang itinuturo ng Panginoong Hesus dito sa versikulo 37? Mga kapatid, di ba nakalagay dito, sabihin mo na lang. Sa English, ang ginamit ho dito mga salita, let your yes be yes. Yung statement or conversation sa Greko, ang salita pong yon ay logos. Okay, ulitin ko ho. Sa Greko, yung salitang ginamit dito ay logos. Ano ibig sabihin ng salitang logos? Kinakailangan ang mga ordinaryo mong salita, ang mga araw-araw mong pakikipag-usap, ang normal mong dialogo, ay ang oo, ang hindi. At anumang idaragdag natin dito o lalabis dito ay nagbuhat na sa masama. Mga kapatid, inyong isipin, di ho ba talaga napakadali sabihin, oo, hindi. Sa English nga, mas madalis eh. Yes, no, isang syllable lang eh. Pero bakit ganito tayo? Bigyan ko ho kayo ng halimbawa. Kapatid, punta ka ng Bible study ha. Susubukan ko. Titingnan ko. Ba't hindi natin masabing oo, hindi? Sa pamilya natin, sa mag-asawa, uuwi ka ba ng alas 7? Titingnan ko. Sa mga anak na maliliit natin, minsan, para lang mapatahimik natin sila, mangangako tayo, pupunta tayo sa Jollibee. Pag tinanong ka na, Daddy, pupunta ba talaga tayo? Sige, basta pupunta tayo. Kasi naririnig ko to sa anak ko. Kasi tinuro ko sa kanya to mula nung maliit na maliit pa siya. Nico, don't promise. Just say yes, no. Kaya ngayon, pag nag-uusap kami, pag sinabi ko, Nico, I promise. Daddy, yes, no. At ang anumang idaragdag o lalabis dito ay nagbuhat na sa masama. Ito ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Anumang lalabis sa mga salita natin ay nagbuhat na sa mga masasamang loob na nasa puso natin. Di po ba't nakasulat sa Mateo 12:34? Kung ano ang nilalaman ng puso natin ay nilalabas ng bibig natin. Tama ho ba? Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ang salita mo, ang logos mo, ang nilalaman ng pang-araw-araw na pananalita mo ay pawang katotohanan lamang po. Di po kinakailangan sumumpa sa bawat salita mo, sa bawat pangungusap mo. Dapat ang salita ng isang tunay na Kristiyano ay mapagkakatiwalaan ng ibang tao. Kaya nga po mga kapatid, kung ang inyong mga salita na pang-araw-araw, na pag-uusap, ay nangangailangan palaging sumumpa ka upang pagkatiwalaan ka, baka kailangan mag-isip-isip ka. Baka kasi hindi ka isang tunay na Kristiyano. Kung kaduda-duda ang bawat sasabihin mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng ibang tao, mga kapatid, magdasal ka, baka ikaw ay isang hindi tunay na Kristiyano. Dahil ang mga sinasabi mo palagi ay pawang kasinungalingan.
Ano ang mensahe dito sa mga tunay na Kristiyano? Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay tunay na alagad niya, ikaw ay tunay na isang anak ng hari, karapat-dapat lamang nakapareho mo ang ama mo sa langit. Dahil ang ama mo sa langit ay ama ng katotohanan. Kaya't ang sinasabi ng mga anak ng ama ng kalangitan ay pawang katotohanan. Kaya't sinasabi ng Panginoong Hesus, ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. At mga kapatid, kung hindi naman ganito ang katangian ng pananalita mo, napawang kasinungalingan ng mga sinasabi mo, ito ang para sa iyo na bersikulo. Juan 8:44. Ang diablo ang iyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig mong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ano mang lalabis dito ay kasinungalingan. Mga kapatid, sino ba talaga ang ama natin? Akin lamang pong gustong idagdag, ang sinasabi ba sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi dapat tayo manumpa? Yun ho ba ang turo niya sa atin dito? Dalawang bagay ang itinuturo niya. Una, di po dapat tayo manumpa ng basta-basta. Di po dapat tayo katulad ng mga Hudyo ng panahon na iyon, di po dapat pati mga maliliit na bagay ay sinusumpa natin. Sa mga pang-araw-araw na pananalita natin, ang oo, ang hindi. Kung tayo ay manunumpa, irereserba natin sa mga bagay na talagang kailangan ito. Sa mga importante at mga seryosong pagkakataon. Ikalawa, verse 34, sinasabi niya na tayo ay dapat sumumpa lamang sa ngalan ng Panginoong Diyos. Huwag na natin isipin na mauutakan at magugulangan natin ang Panginoong Diyos. Ating alalahanin na sa lahat ng bagay ay naroon ang Panginoong Diyos. Huwag na tayong susumpa sa langit, sa lupa, sa Jerusalem, sa ulo natin, sa puso natin. Huwag na nating ipahamak ang kapitbahay natin. Huwag na natin sabihin pangako at cross my heart. Dapat ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Hindi po inaalis ng Panginoong Hesus ang mga sumpa. Wala po mga kapatid masama sa pagsumpa. Ginagawa pa rin natin yun sa panahon ngayon sa mga seryosong pagkakataon. At pag tiningnan ninyo ang Biblia sa Lumang Tipan, makikita ninyo napakaraming mga tao doon na nanumpa. Tingnan natin sa Genesis 24:2-3. Si Abraham ay nanumpa. Sa Genesis 26:28-29, si Isaac ay nanumpa. Sa Genesis 31:44, si Jacob ay nanumpa. Makikita natin sa ikalawang Samuel, si David ay nanumpa. Kung inyo nga ang pag-aaralan, makikita rin ninyo sa Biblia, sa Numero 30:2, ito ay hiningi ng Panginoong Diyos na ang tao ay manumpa. Sinasabi ng Diyos na mga sumpa ay dapat tuparin. Sa madaling salita, sumusumpa ka, kung ito'y ginagawa mo, kailangan gagawin mo. Kailangan tutuparin mo. Alam ng Diyos na tayo ay makasalanan. Na tayo ay nangangailangan sumapa sa mga okasyong seryoso. Ginawa ito mismo ng Panginoong Diyos na nakalagay sa Hebreo 6. At alam ho ba ninyo, ginawa rin ito ng Panginoong Hesukristo. Nung siya'y hinahatulan, ang mga Pariseo ay hiningi na siya ay sumampa. Tahimik ang Panginoong Hesukristo. Ngunit nang sinabi ng mga Pariseo na sumumpa siya, sumagot ang Panginoong Hesukristo. At hindi lang ho ang Panginoong Diyos, hindi lang ang Panginoong Hesukristo. Ang Apostol Pablo ay sumumpa rin. Nakalagay ito sa Roma 9:1. Mga kapatid ko, ang Panginoong Diyos ay sumumpa. Ang Panginoong Hesus ay sumagot sa sumpa. Si Apostol Pablo ay sumumpa. Meron pa ring mga pagkakataon na tayo ay dapat sumumpa. Alam mo ninyo, gustong-gusto ko yung sinabi dito ni Pastor John MacArthur. Sa English ko ho babasahin kasi mas maganda sa English kaysa sa Tagalog, no? Keep it for those times when it is needful, when invoking God's name is a right thing because of the righteousness of the seriousness of the matter.
Otherwise, let your normal speech be that yes means yes, no means no. Kung susumpa ho tayo, una, kailangan seryosong-seryoso tayo. Ikalawa, kailangan tunay na gagawin mo. Prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay totoo ang pananalita sa ibang tao. Ang mga tunay na Kristiyano ay totoo ang pananalita sa ibang tao. Gaano katotoo ang pananalita mo? Gaano katotoo? Kamusta ka sa pamilya mo? Kamusta ka sa trabaho mo? Kamusta ka sa eskwela mo? Kung tatanungin ba ng ibang tao kung kamusta ka sa mga kasama mo, masasabi na ba nilang pawang katotohanan ang mga sinasabi mo? Halimbawa, tanungin ng ibang tao, ang pamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo, masasabi ba nilang, oo. Ang oo niyan, oo. Ang hindi niyan, hindi. Ano maaaring idasal mo upang matulungan ka ng Diyos, upang maging puro totoo lamang ang mga masasabi mo? Ano ang maaaring idasal natin? Na palaging mga masasabi natin ay ang mga katotohanan lamang po. Ang pagiging totoo sa pananalita ng isang tunay na Kristiyano ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos nating makapangyarihan. Sa pagtatapos, mga kapatid, sa ating pag-uwi, sa ating pagdarasal mamaya, ating idasal sa Diyos na kung darating ang mga pagkakataon na tayo ay kinakailangan manumpa sa Diyos, sa mga okasyon na yon, sa mga pagkakataon na yon, na kailangan manumpa tayo, ating kanyang hingin ang tulong sa Kanya na magawa natin ang pinagsumpaan natin. At kung darating naman ang mga pagkakataon sa pang-araw-araw na salita natin, ordinaryong salita sa pamilya natin, sa anak natin, sa mga kaibigan natin, sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo, ating idasal na ang ating salita, ang ating logos, na kung oo, oo, hindi, hindi. Upang maparangalan at mapurihan natin ang Panginoong Diyos na makapangyarihan natin. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri namin kayo dahil tunay kayo ay tapat. Tatapwat kami ay makasalanan at di tapat. Panginoon, maraming salamat sa pag-aaral na ito. Tunay ngang Panginoon, nasa inyo ang salita, ang kasagutan sa aming mga kasalanan. Panginoon, aming dinarasal na sa pang-araw-araw na pananalita namin, na maging totoo po kami palagi, na ang oo namin ay oo, ang hindi ay hindi. At Panginoon, aming hinihiling, dinarasal din po namin, na sa mga pagkakataon na kami manunumpa, tulungan po ninyo kami, una, masabi ito, at ikalawa, magawa po ito. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng narito. Pag-ingatan po ninyo kami sa pag-uwi po namin mamaya. At Panginoon, nawi kami maging tapat lamang sa inyo. Ang lahat ng ito ay tinataas natin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos po ay tapat at siya hindi magbabago kahit kailan. Kaya siguro po, practicein na rin natin yun ng maging tapat. At huwag tayo basta mangako, sabihin natin oo, kung oo, hindi, kung hindi. Tayo po umawit. Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, His mighty hand, and outstretched arm. His love endures forever.
that's in me born. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing it again, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising, From the rising to the setting sun, His love endures forever. by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing it again, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. awitin natin. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. 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 His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love